Okay, welcome and mayong adlaw sa aton mga tagpalamili diri sa October 17 edition sa Daily Guardian on Air diri sa Action Radio. Duha na kasi man nakita nga ginauyog alin sa Cebu, Mindanao, balik diri sa Iloilo. Ang uyog-uyog sa kalibutan is very it has become an issue kag diri sa Iloilo. Although ang mga dagkong damage dito sa Bugo City sa Cebu, din sa Davao, Adria sa Iloilo, isa sa mga nangin manifest nga kwangid nga dako nga epekto ang sa aton Hall of Justice nga subong duha na kasi I think nga nagsara. Wala si mga hearings dira subong except abi sa mga special or mga urgent matters nga kinahanglan aktuhan sa aton korte. Ang aton prosecution do wala man gatrabaho subong because of this nga structural issues sa Hall of Justice nga since 2012 pa nag-occur. Kag because ng nagkalatabo nga linog lately, amo na nga subong na-discarril naman kag makaluluoy ang aton nga mga pumuluyo nga may mga kaso dira. Ma-delay naman ang ila hearing, iban sila dati tinuig na nagagahulat, subong ma-delay na naman because of this postponement of hearings dira sa Hall of Justice. So for us to siguro nag-imbitar kita aton dinapit na subong adlaw para maintindihan tagid kung ano ang linog, maintindihan tagid kung ano nga ang nakatabo ang linog kag di nagakatabo ini. So ang aton nga dinapit subong is a geologist by nature, is a geologist but at the same time a lawyer. Ang iya sini nga elementary education natapos niya sa University of the Philippines Integrated School sa Diliman, Quezon City. And then ang high school niya sa Philippine Science High School also in Quezon City sa Diliman. And he earned his Bachelor of Science degree in Bachelor of Science in Geology sa UP Diliman. Kanang iya postgraduate, Juris Doctor sa University of San Agustin College of Law. Ang iya sini nagkuha sa Geologist Licensure Examinations kag nag-second place siya. Kamay mo lang ni sila nga mga geologists kag number 2 pa siya. So pretty impressive. And ang iya sini nga professional career, professional history, nanging junior geologist siya sa Microtech Capital. Kag nanging geologist man siya sa Energy Development Corporation, which actually is into geothermal power. Kag currently, isa sa ka-associate lawyer sa Tirol and Tirol Law Office. Kag nagatudlo man siya sa College of Law sa University of San Agustin and advisor sa USA Law Publications. Kag subong nagapangalagad sa bilang katapo sa Iloilo City Legal Office sa aton Iloilo City Government. We have right today ang aton nga resource person no other than attorney Ricardo Richie Iscanlar III. Sir, welcome sa Daily Guardian on Air. Thank you gid sa imo pag-upod sa amon. Okay, sir. Salamat man sa pag-imbitar sa akon dire sa Daily Guardian on Air. Sir, curious personal question lang. Gusto mo maging geologist kag abogado alin sa una? Kanami sa imo combination bala mo it's not everyday nga makasumala makakilala kita sang abogado and geologist. Kaya abogado kag doctor may several but in a geologist kag abogado. It's a very unique combination attorney. Oo, sakto ka na. Medyo gamay lang kami dito sa Pilipinas. So, sang gamay ko, nausos. Sang una ang mga Jurassic Park, mga dinosaurs. So, muna, daw, panumdong ko, daw namin ni siya. So, ang mga dinosaurs field man asang geology. And then, pagsulod ko sa high school, naglupok ya ang kumadunduman ninyo ang impeachment trial ni former President Estrada. So, panumdong ko, kita ko mga abogado niyang gaba is daw ka intellectually challenging sa ilang mga ginadiscuss. So napanumdum ko basi daw namin ni siya. Pero kaysa amon sa Science High School required kami nga magkuha sa science course. So napanumdum ko, So panumdum ko makuha na lang ko garo eventually nagkuha ko geology. And then, hindi man ko kadiretso dayon, kay party man sa akong scholarship, kinanglan ko anay mag-ubra for 4 years sa akong ginpili nga kurso. So, after sa 4 years, around 4 to 5 years, amo na nakaubra ko sa mga exploration company, sa geothermal, asambal Sir Francis Cagina. Kag eventually, napanumdum ko, daw,
ti padayunon ko ako namdum nga nga mag-abogado. Then eventually da medyo I had financial resources nga pwede man ko maguntat sa obra kag ti ginpadayon ko nga akon handom nga mag-abogado. Oo. Ah, attorney, as a geologist, no, siguro iban sa aton, may geology lessons man, but kasi nalipat man, or some are really not familiar, ang kalibutan is, latawan ta sa space below, siling mo solid-solid. Pero actually, landmass na sa babaw, then, ano yan sa dalom, how would you describe, Gidman, ang characteristics ng atong kalibutan, especially ang ginatungtungan naton na kalutaan, attorney? So kung latawon mo, again, kung latawon mo, sa surface may duta, may tubig. Right? Pero underneath may ang ginatawag nga Earth's crust, solid na iya. And then, sa mas dalong pagid, ang ginatawag naton nga mantle, amo na yang liquid na iya. And then, eventually, may outer core kag aton inner core. So isa sa mga perhaps ma-discuss man naton may may connection man na ang ang liquid mantle sa aton nga discussion parte sa linog. Kaya imagine mo sir ano siya mga pies nila nga may crust tapos na dalo niya humok nga amo na nga dugalot tao. And because of these characteristics, attorney, we have what we call trench and faults. Sa aton diri we have this West Panay Fault, then we have the Negros Trench. How, from a geologist point of view, ano ini sila? Anong diferensya nila sa trench kag sa fault? Okay. Kag nga sila da. So ang trench it forms the boundary niya ang trench. So kung lantawon ninyo, kung ma-picture out ninyo, ang Negros Trench, ara na iya sa So ini sa Panay, it's west of Panay, but medyo galiko siya gamay, ara sa south of Negros. So ang Negros Trench, amo na ang ginatawag nga boundary sa aton nga Palawan microcontinental block, kag ang ginatawag man naton nga Philippine Mobile Belt. So ginatawag siya nga Philippine Mobile Belt kay relatively medyo siya, active siya, gahulag siya, mobile. O daw pahay at tsura kay Palapa. Oo. So ang trench, so ang Palawan microcontinental block, so ang boundary niya gapanaog siya padalom, gahulag siya padalom. Okay, gasalop siya. Gasalop siya. Oo. So mo na ang movement, every once in a while, kung maghulag nga medyo kusog, amo na ang ga-generate ang linog. On the other hand, ang West Panay Fault, ara siya sa western portion sa aton isla sang Panay, medyo east lang siya gamay sa aton bukid sa nga daw boundary sang Antikay kagang probinsya sang Aklan, Capiz, Iloilo. So amo na ang fault it is daw sipak or daw crack sa in layman's terms. Nga gahulag na siya. Gahulag na siya sa So ang West Panay Fault daw linya na nga kung ikaw yang sa piyak, either mahulag ya sa patuo ang duta sa imong ginatubangan. Yes. So sir, ang ihambal mo nga Philippine Mobile Belt ni do naipit sigali sa duha ka nagabunggo anay o nagakiskisanay nga continental lang nga land masses. Do is it an accurate depiction para sa inyo? Ang Philippine Mobile Belt, ang tunga siya sang ang sa west niya, ang Palawan microcontinental block, which is part of the Eurasian plate. Eurasian block. So continental na siya. On the other hand, ang sa east na ang ginatawag naton nga Philippine Sea Plate. So dagat. Oo. So ang ang daw ara siya sa boundaries, ang ginatubang niya daw paha siya sa boundary sa tunga sang continental nga plate kag oceanic nga plate. Plate. So na-sandwich siya gali. Sandwich. Na-sandwich siya. And that is why amo na nga may madamo nga generators sang linog kasi nga pipes nga amo na gulag-gulag kita. Mobile kay siya kung sa matawag siya nga daw hindi siya stable. Oo. Yes. Usually sir ang plates
mga lagpo ni guro nga natungtungan man sang landmass ta. Ano Mm. usually ang ila dynamics sa paghulag sini gabinunggo anay ano nga usually amo ning nagakos sang Oo. linog sa aton palibot. So generally ang sa aton dire sa sa Pilipinas, Mm. ang interaction is ang oceanic plate kay mas siya, mas dense siya. Daw parehas man na tubig kag daw oil and water. Oo. Kung sino ang mas dense amo niya ang gakadto sa dalom kay mas bugat siya. So ang kay ang gakalatabo kay mas bugat niya Sal. siya ang oo, ang area diri sa Palawan microcontinental block. Siya ang gasalop sa dalom. Go smooth Oo, sa no. oo. Mm-mm. On the other hand, kung sa daw pares man, kung ti ang daw to provide a comparison, ti ang natabo sa Bogo, amo na fault na iya. Oo. On the other hand, ang sa Davao, it is the trench man na iya. Oo. Just to give Ah, you pa daw oo. sang difference sang ga-generate sang linog. So, Oo. Naka, ang sa Bugo kay hambal nila to kuno sir ng bag-o lang to nakitaan mhm. or is it nga dugay ara na isa bag-o lang gid siya naghulag o na nagmanifest. What is the correct way of imagining or describing ang natabo sa Bugo ni nga fault attorney? So, what we call now, ang ginatawag nato nga Bogo Bay Fault, kay ang mga faults taya, hindi man taya kabalo nga ara sila, especially kung ara sila sa dalom sa tubig. Di tayo natin sila ma-detect. Kag kung ara man sila sa babaw sang duta, nga wala man sang manifestation, kay wala man daw, unlike sa Butatawi, makita linya nga wala sang manifestation. So unfortunately, isang natabo ang linog, dira lang siya nagpakita. So ang is it was previously unmapped. Oo. Yes. Oh. So and that is why it is also important ang trabaho tan isang geologist attorney no. I mean sa bilog ng Pilipinas pila lang ka mo man. I mean I think you also have your own society, di ba? Or Oo. organization. So I think mga butang tabi, mga around 4,000, dira-dira lang. Okay, madamo-damo man. But I don't think that's enough to do the usual sleuthing bla o pagpangalawsaw sang Kay unfortunately medyo in demand man kami sa iban nga punsod. So yes. ang iban nga ang aton nga upod man sa industriya instead of practicing dire kay syempre kinanglaman nila sang kinanglaman nila sang pangabuhian, mas nami ang salary ang Opportunities. ginabayad nila sa dati. Oo, so amo na ang isa man nga ang gaka-cause ang ginakulangan takis sa mga geologists dire. Yes. Ikuan ko lang sir, kay iluwas sabi sa hambal mo, geologist. Usually conception nga, you go around, you look for faults, you dig around, but sa geology, ano pag may specific man siya nga mga specialties or fields within the geology nga umbrella attorney. So ang medyo familiar ta subong kay parte sa linog kag sa bulkan may mga ginato ang seismologist na more on sa earthquakes, ang volcanologist sa bulkan, ang hambal ko man kagina ang mga sa fossils sa mga ginatawag naton nga paleontologist. So mga bones sang dinosaur sila na gapangita. May araman ta nga geophysicist, geochemist, may araman nga gapangita sang bulawan ang so mining geology, may araman nga ang parte sa mga landforms sa mga drainage system sa baha muna mga tawag sina geomorphology. So tamo man nga branches lain-lain man nga fields. Now, attorney kay ang ining sunod-sunod nga mga paglinog dito man mabasa ko isa fear of the unknown bala mawayta isa ara man tuod hindi ta maintindihan abi ang linog mo hindi ta gani ma-predict no. And when it comes to prediction, why is it so hard na mag-predict even if we have so much data
and we know where these faults and trenches are. Kay unfortunately, unlike Butang Tabi sa Bagyo, ti mabalaan ta kung sa ano ti makita mo man wala pa sa Philippine Area of Responsibility ti may Mm. mga ulap na nayaga form sa Pacific Ocean. Unfortunately, ti wise ang amo na sa ano Oh, sa linog. litog. Okay, di Oh, taya ano wala pa man sang capable nga teknolohiya nga mabalaan ta kung ano gid ang gakalatabo sa dalom. Ti yes, pwede ta yes. mabalaan because ti for example balaan ara na namapa na ang Negros Trench, ang West Panay Fault sa Manila, ang West Valley Fault, ang Philippine Trench, ang sa Davao, kay ti balaan naton, kay nakita na mapa na naton. So more or less, balaan ta kung sa diin ang mga lugar nga possible nga maka-generate sang linog. Mm-mm. Mm. Again, based sa history, ang problema is hindi ta naton mabalaan kung saan ugid na ya matabo ang linog kag kung sa diin nga sakto nga lugar. So Yes, amo na so ang isa mga challenges nga ginatubang ta parte sa mm. linog. May ano, are mo sir, may mga naghambal na it's rather nga mas mayad na lang na nga adlaw-adlaw nagauyog-uyog o nagahulag na da. Gamay-gamay lang pat sige-sige para kuno nga hindi sa maamat-amat the vent out or ang energy nga nagapan di magsupot pag hindi may wala sing dako nga linog. Is that supported by science sa inyong observation or sa inyong studies when it comes to geology, attorney? So again, may mga gahambal man. Te of course may mga varying man nga nga opinions within sa sa field of geology. Nga because ang earthquakes are produced by stress. So kung ang isa ka fault line, kung every once in a while gahulag siya gapagwa sang stress, Yeah. hindi ta makakusog, at least ga-release ang stress bisan pirme, pero Mm. at least hindi gatipon. Yeah. Unlike on the other hand, kung ti gatipon, ga-accumulate sila sa stress na yun, gulpiya siya na maghulag, ti amo na ya, Mm. kusog na ya. Oo. So, Bigla release oo, ng energy. Oo. ang release ng energy. So, may man na, may, Somehow, no? oo, somehow, oo. Kag do pareho man sa tawo, kung Oo, sa kasimana ka nga obra, oo. pagkapuyon ka, gulpi lang ya. Siguro ang reaksyon mo, malupok ka lang. Gulpi ka Mm-mm. lang nangakig. Or gulpi lang ya, mahigda ka na lang ya. I mean, tapos hindi, Oo, daw tao man, oo. tawo ba, no? Gaka-stress man. Oo. Yes, so, ah, isa pagid ka, siguro ang mga myths about linog, attorney, no, nga, hindi ba lang, ah, magsunod-sunod ang linog, connected ni siya, magulag amo ni nga plate or amo ni nga fault, basi magbalo sa piyak, kay nagahulag mo. No, imagine mo lang nga magbunggo di, mahulag di sa piyak, di, basi magluluyog man to. Is there science behind that nga connected ang mga linog kung kaisa? Or may labot ang isa ka linog sa nagbigad pa rin ka linog? So, iniya, especially, again, ang according to FIVOX, kay lain man ng lain man ang nag-generate nga tectonic system or ano. So, sa Bugoya, ang Bugo Bay Fault, if you remember, may ara man sa somewhere sa La Union nga ligad, lain man na ya ang system dito. Sa Yeah. Davao, Philippine Trench. So, they are, hindi man na sila, hindi lang isang ginhalinan or hindi man natin nga matawag nga porke naghulag ang isa, amo na nga mahulag man ng pihak. Daw domino ba lang nga ginatawag, hindi man na amo na. Yes, yes. Sige, attorney, no? Isa pagid may mga naghambal ko nung Magin man may nga quick season. magkambal. Oo. I mean, Oo, we have to address this oo, misconception ng mga myths, sabi, para sa ihibalo sa atong tigpalamanti. May ara na earthquake season, earthquake weather, pareho tingulan o tigiilinit, nga ambal nila ko no, mas damo ko ng linog kung mainit ang panahon. mm, These are the things that we encounter in the internet that we have to address, and I think experts like you can oo. actually elucidate or debunk or explain ang tuod na nga may season man sang linog. So, iniya, ang isa man nga nga ang season siya caused by the weather, atmospheric changes kag because of sa revolution of the earth around the sun. Amo na yung may ginatawag nga seasons ta. Pero Yes. ang kinanglan mabalaan sang mga tawo nga ang
aton nga proseso nga ga-cause ang linog ara sa dalom sang duta. These are subsurface nga ano. So ang Yeah. paghulag sila hindi parte kay porkete ano subong Hulyo subong or Agosto, Setyembre amo ni nga bulan Yeah. mas likely nga may matabo nga mga linog ano. So Mm. wise nga muna, wise nga. Budlay na yung pati ang amo sina. Oo. Kag hindi So kita. Oo. Sige. Well, attorney, we'll take a short break. Pabalik ta, istoryahan ta naman, you're a lawyer. Things nga, we have to understand also from the point of view of the law and how do we prepare for these things. Padayon ta atong discussion pagkatapos sang sining malipot gid lamang nga commercial break. Nagapan ng balik kita sa second part ng aton paghinunanon kay Attorney Richie Escandar III, a lawyer and a geologist as well by profession. So yan sa mga science behind earthquakes, linog, faults, and trenches para sa pagkaibalo sa aton pumuluyo nga hindi kita dayon magpati-pati sa mga kung ano da nga mga istorya sa sagwa about sa linog na may earthquake season nga ang isa ka earthquake may labot sa pihak kay nagahinulag ang dalom sa kadutaan. So there's really attorney, di ba? Ang geology is an evolving science that time and time again we learn new things, we discover new things. oo. So parehasin natin as late as the 1950s why man ta sa konsepto sa mga tectonic plates na iya. But eventually sang ga-improve atong technology dirata na bala na nga amo ni gali ang cost sang ano nga agalinog nga may mga bulkan nga daw Yeah. gahulag aton mga duta. So Yeah. it's an evolving science man nagyapon. Yes. And let's go to, I will ask you to wear your lawyer's hat, no? And Okay. you've been saying about evolution of technology. That's why we get to understand the science behind earthquakes and plates and whatever. Ang ato National Building Code, historically though, pero naman katuig nga layi ni man, ang ato National Building Code attorney sa imo ihibalo. Medyo dugay na siya ang una, mga around 1960s na yan. Pero because of, amo na gani, nga especially kay na-appreciate man sang mga tao nga ang kinanglanon nga i-improve ang aton standard sa pagpatindog sa mga building. So may mga amendments nga ginbutang, especially sang pag natabo sang mga around 1990 ang linog sa aton Northern Luzon nga ano. So amo na isa sa mga trigger nga sa pag-amend sa pagtugang pagit sa mga safeguards nga sa aton nga National Building Code. Yes. Ito ini ang natabo sa bugo, may mga structures nga nagkaluguba o galing to usually iban to mga simbahan nga daan. May mga commercial establishments man nga ti balanon gidya nga mahuyang gidya gurong pag-ubra kagang structure. But then again, earthquakes are what you consider force majeure, acts of God. Kung di mo na ma-anticipate mo. But of course, we have our laws that set parameters or requirements or standards para nga to withstand certain force majeure occurrences, no? Attorney, kung marumpag di ang isa ka building bago, recently lang high-rise, office building. Kung marumpag rian, sino ang manabat? Sino dapat pasagto natin? Sa under, ano nga konsekwensya, under sa aton na layi, attorney? Okay, so ang general rule dira, for example, may damages o may danyos kahit may na-injure or butang tabi, may napatay, parte sa pagrumpag sang isa ka building, kung ang cause or ang reason nga na rumpag ina or na guba ina ay may depekto sa plano. So kung sino ang nag-ubra sang plans according to articles 1723 of our civil code, kung sino ang engineer or architect nga nga nag-ubra sa mga plano nga na siya ang managot. Yeah. On the other hand, kung ang cause sang damage ay kay defect sa pag-ubra or pag-construct or sa materyales, ang contractor ang under the law, siya ang manabat, siya ang liable. So in relation to earthquakes, kay may ginatawag ta gani nga so earthquakes are considered as an act of God under the law nga hindi ta hindi ta ma-anticiparan. So but still pwede man gihapon maging liable kung bisan may natabo ang linog by defect na gidnaya
Yeah. ang either ang plano or ang paghimo or ang materyales nga gingamit. So aside from that, sa aton RA 3019, pwede man maging liable ang kung sino ang government or public official nga nagpatindog nga siya ang nagpatindog sang building nga na if the Yeah. building is owned or controlled by the government, kung may nahimo nga, kung may nakasuffer nga injury kay hindi maayo ang pag-obra, so it's also possible nga ang public official ang managot. Yes. So, attorney, binas man kita kay ara kasubong sa LGU, and you know actually man ang inner workings ng aton LGU. Ang aton geologists are very important because they wala lang na sila kapangita litik, kundi they actually map out this litik, this fault, this trends, and they provide information sa aton LGU, sa gobyerno, kag sa mga pumuluyo. How important is this, especially sa mga local government units, na dapat they should not treat that as just a map, ang mga geohazard maps? Sa governance, how crucial these geohazard maps are? Okay, so not necessarily, for example, why man tayo sang known faults diri sa city, butang ta in other LGUs o butang ta in the province of Iloilo. So Yeah. mabalaan na kung diin ang nakamap nga fault para at least one, under the law, under the National Building Code, may ginatawag ta nga 5-meter buffer zone nga hindi na pwede patindugan sang building basta may mabalaan nga along the fault line na. Yes. So Yes. okay, so kadto naman ta sa city. So again, not necessarily geologists ang gamapa, but these flood and hazard landslide maps ang mapuslan man na sang not just sa city but sang mga pumuluyo kay dira ginapakita kung ano nga mga lugar sa aton nga syudad ang balahaon, anong lugar sa syudad ang daw medyo nubo, kag kung ano ang mga other hazards nga ang possible nga matubangon sa aton nga pumuluyo nga dira star. So isa man na so part sa aton comprehensive land use plan or ginatawag nga CLUP ngati kag ang gabulig man na siya sa atong mga zoning ordinance kay mabalaan ta parte sa mga mapaina kung ano ang pwede patindugan, kung diin pwede patindugan, pwede na siya magamit nga nga basihan sa pagplano sa aton nga syudad. Ang baha nangin ara na naman nga issue ang baha, especially nga nagaulan, but of course in the light of these issues on flood control projects, but recently ang city government may isa ka pag lihok I mean to at least to help solve ang flooding problem sa syudad. Balaan taman nga parts of the city really are very low lying, buluslugan sa tubig, and we have to understand these things if we are to address our problems in flooding. Some areas adopted certain technologies, like sa Hambalala kuno sa Binapaso Global City may dako-dako na underground nga nagasupot ang tubig, imbes nga ipagwaon ginasupot na sa dalong. And I think we can also do that, depende siguro sa sitwasyon naton, but it's also very important ang mo to ang geomorphology kag ang hydrologists more into water, very crucial ni man gali ni sila attorney, no? Although ga-deviate kita sa linog, but sa city importante gali ni sa aton ang amo ning mga expertise attorney. So isa amo na nga isa man nga ginhimo sang aton nga syudad, we entered into a memorandum of agreement with Dr. Hill Cruz. Ang isa na siya sa nga professor sa UP Diliman sa ilang Institute of Civil Engineering nga malantaw kung ano ang para eventually ang plano ta is makahimo ta sa comprehensive nga drainage plan para ma-address man naton, mabalan man naton kung ano ang proper nga nga rason nga agabaha kag di ta once nga ma-identify ta ang rason kag mapa naton at least para makahimo ta sang nga mga ginatawag naton nga nature-based solution para sa aton nga ginatubang problema sa aton baha diri sa syudad. Oo. Kay bisan gani attorney sa mga topography iya bala nga hindi pa tama ka urbanize.
hindi man gani advisable nga puro lang flood control o dikes nga ara. Mhm. Kay in fact mas makahalit pa na gani imbis nga we try to preserve the natural state of our environment or nature. Oo. Concrete solution are not always concrete, attorney. Mhm. So isa man na nga again part of technology, isa man sa aton nga na-realize nga kung ano nga we have to not go against nature but rather we have to Work with incorporate the nature into our plans. Kay yes. especially diri sa aton niya sa aton syudad sang Iloilo, hindi man porke kung ano ang ginobra kag ano ang nagsucceed nga plano dito Hmm. sa ibang syudad, di amo man na ma-apply sa aton, especially do medyo unique ang aton ano Hmm. aton nga setting diri sa Iloilo, may mga mangroves ta, damo kita Yeah. suba ang Iloilo River. It's not actually a river but it's ano siya daw, estuary na siya. Yeah. So kagdamot ang mga low-lying areas gid. So amo na ang mga kinahanglan nga i-considerar ta before tayo magpatindog sang Hmm. aton nga mga measures para isulbaro ng baha. Yeah. Now, attorney, I mean, there are certain things that we cannot do away. Ito, isa na ang tiempo, abi, no? Weather, linog. Mayo lang Mhm. ganyan, may patabulkan diri, kung may bulkan taguro, ambot na lang. At least dito sa Negros, but of course, we commiserate with our brothers and sisters sa Negros every time na mag-alboruto to si Kanlaon. Hopefully, hindi na magsagad mag-minsate man na itong mauto dito sa may Negros, no? But as a geologist, what can you suggest sa atong pumuluyo? How do we live with earthquakes? And how do we cope with the situation? That once in a while, ma-experience siya tagid ini, attorney. So ang pinaka-importante gid para sa akon is maging preparado ta, nga aware ta nga hindi lang kay natabo ini ang earthquake sa Bogo kag sa Davao nga nabatyagan naton kag recently ang sa Gimbalman, nga aware kita nga ang aton pong sudya, we are a very tectonically active na country. Yes. So, but nonetheless, preparado tapat. So, ang isa man nga dala sila nga aware ta is unfortunately ang iba niya ginakulbaan. Hmm. Di amo na ang ginatawag naton nga matabuin na ang dabiguan. Amo Yeah. na ang importante man okay man lang na nga makulbaan kita, natural lang na iya. Pero ang importante is bisan makulbaan ta, alert ta tani nga kung matabo gid man ang linog, balanta kung ano ang aton nga obrahon kag Yeah. hindi obrahon. Attorney, makadali lagi nalipat kid ako mamangkot tagina. Itong hambal mo kay na ang Palawan side, then ang Philippine Belt, ang Oo, Mobile Belt. Philippine Mobile Belt. Oo. Oo. Recently lang ini-discover or determine o halin sa una balaan na gid man ini nga mga nga sitwasyon naton diri. Kaya sa una plates lang na balaan ta, Eurasian plate. Oo. Okay. Eh, Amo na yung nadumduman ko mo. Eurasian plate provide ko kabati na sa mga very uno. very relatively recent lang niya nga Okay. na-identify naton nga nga ang majority sa mga isla sa Pilipinas actually hindi siya parte sang ginatawag naton nga plate. I would Oo. say sang ginatun-an namon mga around early to late 2000s sa na daw dira na nag-develop ang Oh. knowledge nga Okay. amo na ang aton setting diri sa Pilipinas. Oo. Hindi na sila nga sa una abi na to nagatungtong kita Oo. Pacific Plate. Mm-hmm. In fact, matabo gali doon na ipit pa tayo sa Pacific Plate kag sa Philippine Sea Plate kag sa Philippine Sea Plate. Okay, so reason. Oo. Okay. Suba gyud man gali do palaman gid man tayo gali. Pero Mm. why sing chan sa aton ni nga I mean, wala ko man hindi mo man predict but hindi hen sa pila ka daw malumos kita kay may do dugay ko man do layo man no. Oo, mga millions of years pa na yan. Hindi ba adito man na maabtan to. Depende Oo. pa na guro istorya na. Basta pila ka adlaw bla ang Pilipinas suway na ya bla. Ay nakipit mo sa duwa ka. Gid, ma-sandwich na gid tayo. Eventually no. Oo.
ang hambal ng attorney sa una, Pangeya, one Oo, single landmass. gahulag Tapos yun eh. Oo. gahulagid man. No? But it took billions of years. Kung tuod di man ng Pangeya, eventually mo na nasubong ang mga continents naton. So Oo. mahulagin man na eventually into ano. So 100 years from now, tay malain gid na ang tsura sang Okay. aton nga Earth as we know it. Oo. Nga Because attorney, nga attorney dapat as a geologist nga dapat amo na ang komposisyon nga nagahulag haw. Hindi nga pwede sulid-sulid gid ang kalibutan. di kay ang daw na-discuss man naton kagina nga ang crust naton are daw gasit siya sa ginatawag nga ano nga liquid nga daw galutaw siya. So amo na Okay. nga hindi siya Hmm. nakaangkla sa ano sa dalom but rather gahulag siya Hmm. gradually. Because nga ting komposisyon sa sulod nga amo tambal mo may molten part Oo, may nga molten. eventually magwa ginaya. Mangita ginaya guluwaan. Oo. And sometimes naman natin may mga bulkan kita nga nagagawa ng mga molten o natunaw ng mga material na halin sa dalom kagti eventually because of these cracks nga mo moving planet as a living Oo. planet, it moves actually. Oo. Kag So sakto na attorney nga because of this ang movement ni isang plates and sa mga ang crust naton, it actually helps us survive as a planet. I don't know, sa survival at least ng planet, Te, sustainability niya. in a sense, te, for example, amo na nga daw very fertile ang aton duta diri sa Pilipinas, kay te ang mga volcanic rocks naton are actually rich in nutrients. Kung Yeah. tanaw mga lugar hindi lang diri sa Pilipinas but especially butang ang sa if you're familiar sa island of Java sa Indonesia, damo sila bulkan, ti isa man na nga ginatubang nila nga problema kung maglupok ang bulkan pero damo mangyapon ka start kay ti very nutrient rich ang ilang aduta, very suitable for agriculture. So isa man ang may pros and cons man nga ang aton nga tectonic setting nga hindi lang siya negative but rather because especially kung familiar ka man sa ano sa especially sa Moyon volcano ang duta sa palibot sa Mayon Volcano, historically rich farmland ginaya. Yeah. Amo na yung bisan balaan nila nga ang risgo sa ano sa ga-star sa dapat sa bulkan pero gatanong gid na sila kaya. Siguro attorney no before takabuyan and again anong imong panugyan na lang sa aton mga tagpalamati sa aton audience. Hindi taman gusto nga malinaw pero may mo. But Mm. Sino we ba cannot, may gusto? yeah, but then we cannot predict. Hindi man kita kahambal Oo. nga, boss malinog, batsag ko. Bilang magambal gani nga, maglunupad ko no, mga pispis ko maginuwa ko no, mga sapat sa lupa. Kaya ginapaabot nga linog. But then, you will never know when is the exact time it will actually hit or occur. Pero ano na lang imo, attorney panugyan sa aton mga audience sa aton tagpalamati. Para at least safety first, sabi ng mga panugyan naton sa ila. Oo. So ang isang similar man sa pirmi ginahambal sa FIVOX kang sa aton nga ano nga mga uh, Office of Civil Defense kag aton respective nga mga disaster relief disaster risk reduction and management nga ano nga offices sa aton kada LGU nga kung again di ta ka predict san o matabo ang linog. Although kung may matabo nga linog, expect naton nga within weeks may mga damo kita nga Yes. mga may experiencehan nga aftershock. So, but hindi naton malaan naton nga matabo. Ang aftershock pa di naton bigit kapakot exactly san niya matabo. Yes. So, in the event nga may linog nga matabo, ang again ang aton nga pinaka gina-emphasize perme is ang pinaka delikado nga ang pinaka-risky nga part ang matabo nga posible nga ma-injure ka or worse makapatay sa imo is kung ara ka sa sulod sa isa ka building ang mahulugan ka sang debris halin sa babaw. So amo nang Yes. ginatawag naton nga drop, cover and hold. Kung sa diin protektahan gid naton ang pinaka-vulnerable nga parte sang aton lawas which is ang aton ulo. So madrop kita, protektahan ta as much as possible, buhinan ta ang posibilidad nga miguan ang aton ulo. So ma-cover ta kay mangita ta sang ano kung ara kita sa sulod sang isa ka ano sa building mangita ta sang mesa or kung ano nga daw Pagod. stable nga
Mm. nga pwede naton mataguan nga hindi maiguan ang aton ulo samtang hulag ang samtang during the earthquake and hold Yes. kay once kung matumba kita amo na there's a possibility nga madulaan ta balanse mas Mm. ma-vulnerable kita sa mahulugan ta. Yeah. So after on the other hand, so after kung mabatyagan mo na nga naguntat na paghulag sang linog, dira na taya again protect man naton gihapon ang aton ulo, dira na kitaya ma-evacuate kag mangita sang sa outdoors kay ang unlike sa gasigi ang linog ang isa man nga ang aton nga risgo kung matinir pa ta sa sulod sa building is ang hindi taya kasiguro kung ano ang structural integrity sa building Yeah. after sa linog. So amo na Yes. ma-evacuate kita, amo na makadto kita outdoor again in a safe place. You have to be alert still kay ang isang pinaka ma-avoid ta is again ang mahulugan ta, ma-topple over kita sa sa building kag Mm. after naton mag-evacuate hindi kita dapat magbalik sa sa building kay isa sa mga again historically ang sa ginahambal pirmi sa aton sang aton nga mga DRRMO nga kaupod nga Mm. ang one of the major causes sang casualties kay nakagwa na sila dayon mabalik pa sila sa sulod. Hindi sila Mm. di na kapakot kung safe pa na nga kung balikan Yeah. nila amo na nga especially kung ang balikan nila butang tabi hindi man gid critical kung gamit man lang. So amo na ang behavior nga daw kinanglan naton nga emphasize sa mga tao nga again hindi naton malikawan or we cannot predict kung saan o matabo but at least kung ara na ya balaan naton kung ano ang aton nga obrahon during kag Mm. after sang linog. Oo. Siguro kung may balikan, siguro kung bago cellphone nga iPhone 17, di mo na balikan. Pro Max. Inuras pa lang sa kamot niya. Oo. Attorney, last na lang din kay, I don't know if you can answer this kay, today actually sa amon banner headline, an interview with Mr. Darwin Papa sa aton nga Mm-mm. CDRRMO. Nagambal sa nga potentially ang nag-stretch, I think, can generate kuno ay tsunami nga 2-3 story nga building kataas Oo. kuno. Ano, I mean balikan ta ano man ang tsunami kada nga nagakatabo ini nga ambal sa iban nga kuno mo antes sa tsunami kuno do nagahubas ang dagat tapos dulpi lang ara na ang mga ang dako-dako nga waves. Anong tsunami din initially usually nag-occur attorney? So ang tsunami is so caused by ang linog man na ang generally ang gakos ng Trigger. tsunami. So oo. Sa tsunami because as ang pareha sa ginambal natong kagina, ang mga trench or falls gahulag pababaw, they move upwards or they move downwards. Yeah. So because especially kay ara sa dalom sa tubig, especially kung gahulag pababaw ang isa ka fault or isa ka trench, masaka man ang tubig. Okay. So ang gwasi na, because nagsaka ang tubig, mahimo sang taas-taas nga wave. Eventually, makalabot na sa shore, amo na ang ginatawag naton nga tsunami. No, pero attorney nga sang Bugo City nga linog, may mga swimming pool bla nga videoan nga nagaamo na bla ang gabalya-balya ang tubig. Siguro do amo man na the nearest description that we can provide kung i-describe naton ang tsunami nga doon ginayag gulpi tapos nagbalik siya. Do amo na sa siguro no in a way. So I think ang lain man ng so ang sa swimming pool na it's caused sa vibrations na Yeah, Amo na nga okay. gahuyog ka. On the other hand, ang tsunami, ang gasaka ang tubig kay naghulag ang duta pasaka. So pasaka man ang tubig. Okay, Ang okay. may displacement na tubig. So magsaka ang tubig, eventually daw parehas man ng mangita na sa Level. short, amo na ang wave, amo na taas. Which Amo nang would balay ako. like Amo a speed increase. ang first nga kuan ko no, at least ma-anticipate mong tsunami, ang first indication is gulpi. Do nag-dry ang baybay mo Oo. nadula ang tubig. Oo. Do Amo na. Oo. Kaya amo na tabo to sa may itong last na tsunami sa ano to ba sir 3 years ago na sa Indonesia kag sa Kwan amo to nagkalamatay mo. Oo. Palapit na sa pinaka atin. ang Indian Ocean tsunami ng 2004 amo gid Yes.
Oo. pinaka na made aware gid ang mga tao sa dangers gid sa tsunami. So Anyway, sige. Attorney, salamat gid. Salamat din sa inyong patient. Despite some mishap, at least nakasurvive kita. But thank you very much, Attorney. Kabay pa nga makaliwat kami sa imo. At least we can ask for your help. As in your expertise in geology and even in law, no? Kapila ka adlaw kag we are very thankful to you, Attorney, for your time today. And salamat gid, and have a nice weekend, Attorney. okay, thank you man. Thank you for Mm. giving me the opportunity kahit important gid na yang maipabalo sa mga tao, especially damo ang fake news nga galibot, mga Oh, AI ngati ang sources ang information sa mga tao unfortunately daw hindi ka kapakot kung tuod gid man o ano yeah. o Yeah. imbento lang. So Mm. isa man guro nga panawagan naton ngati ara man ang aton Fivox, active man ang ila social media. So amo na we have to rely on a reliable and Yeah. science-based sources of information, especially kay buhay ang nakataya dire. Hindi tayo magbasta-basta nga again magsalig sa Pati-pati. hindi pwede masaligan nga sources of Mm. information. Subong. Sa ato naman tagpalamig, don't worry, hindi kami AI generated, ha? Kaya may mga punggod kami amon diyo. Attorney, thank you very much. Before kita magtakop, to survive earthquakes and some other calamities, we'll just have to realize where is the safest part of our houses? What do we do? Uh, Fear is natural. In fact, fear is what should help us prepare for the unexpected. Fear of the unknown is okay as long as we know what to do when that unknown happens. And check natin din ang safest parts ng balay natin kung may linog. Lamisa na o whatever. Kung mangranon ka, may panic room ka eh. Para makasurvive ka. But then, of course, although balon natin science fiction, but hindi ka lang nabuo kita. Sa una gani, abi ko sa una, Pacific Plate lang, Eurasian Plate, gali kayo mo, lately gali, may mga sipak-sipak pagaling nga way natin ma-realize. Yes. So it's very good conversation with Attorney Richie Scanlar. Kaya damo kita nabalaan, subong na to in law, but also in geology. And kabay pa makaliwat kami sa imo, Attorney, sa Plakadlaw. And sa ngalan na lang sa aton founding publisher, Mr. Lemuel Fernandez, ang atong regular anchorman nga si Mr. Ronnie Hanggayo nga sumong at sa palamig-lamig sa UK. Mabalik man siya before the year ends. Kag of course sa aton mga fans ng akon ti Ayon dira sa Mandurriao nga nagapamati si Ayan, kag sa akon nanay sa Kabatuan kay Nanay Esther, kag sa Gimaras sa aton mga fans nila kay Nanay Divine at Tatay Arthur, kag sa Kabataan. Salamat din sa inyo pag-upod, subong sa Daily Guardian on Air, October 17 edition. Magbalik kita next week for another interesting topic. Salamat kay Attorney Richie Scanlar, kag sa atong pagpalamati. Everyone have a nice and safe weekend. Thank you. Thank you.